Kumusta mga katupa? Isang panibagong video na naman ang inyong nakikita. Sa video na to, obvious naman sa title ng ating video, this is now the time na tuturuan ko kayo kung paano mag fingerstyle or paano gumawa ng sariling fingerstyle arrangement. Just to be honest lang mga katupa, ako ay hindi pa ganun ka-skilled pagdating sa fingerstyle. So ngayon sa video na to, gusto ko lang kayo bigyan ng idea kung paano binubuo yung fingerstyle. And makikita nyo naman sa mga videos ko, mostly more strumming tayo. Hindi rin ako masyadong nagpa-plucking kasi on process pa rin ako pagdating sa bagay na yan, sa fingerstyle, sa plucking. May mga idea na ako about dyan pero hindi pa ganun ka-skilled. Sa mga nagre-request sa inyo na gusto nila magpaturo ng tutorial ng fingerstyle, yung isa-isang kanta, hindi ko pa siya masyadong mapagtuunan ng pansin kasi mismo sa sarili ko, nag-aaral pa ako. So lahat naman ng bagay ay napag-aaralan. Kailangan lang natin ng patience as well as kasipagan. Kaya wag na natin patagalin pa mga katupa. Tayo magsimula na. Alright mga katupa, ito na ang hinihintay nyo na tutorial. Dahil sinabi ko dun sa last video natin na kasunod ng plucking ay magagawa na tayo ng tutorial about fingerstyle. So ngayon, unahin muna natin yung pangalan ng strings, ng bawat string. So marahil lang iba sa inyo ay alam na to. Pero kung hindi nyo pa alam, may nagawa na akong video about dito. Tsaka related dito sa video na to, yung paggawa ng fingerstyle. Kaya be sure panoorin nyo yung nandito, ayan, lalabas dyan. Para maunawaan nyo yung mga sasabihin ko dito. Ito yung strings, ulitin lang natin. E, low E. A, D, G, B, E. Tandaan nyo yan kasi ito yung palatandaan natin sa notes. So ngayon, puntahan na natin yung tinatawag na major scale. Okay, so familiar kayo dyan sa major scale. Nabanggit ko yan dun sa family chords tutorial natin. Tama, yun din ang gagawin natin. Major scale dito sa paggawa ng fingerstyle. So yung major scale natin mga katupa, meron siyang 7 notes. 8 notes siya, pero yung pang 8 ay back to C, yung pinaka-octave niya na tinatawag. So ngayon, ang pagpopokusan natin ngayon dito na major scale na chords or family chords niya ay C, kaya C. So ngayon, nasaan kaya dito sa strings natin or sa fret, saan natin pipindutin yung C na string? Nasa 3rd fret siya, 1, 2, 3, and 5th string, nasa ano siya? A string. Ang nasa pang-5. So, by the way, para hindi rin kayo malito sa mga binibigkas ko na tawag dito sa string, simula sa baba, 1st string. Tsaka sa pataas, ito yung pang-6, bali 6th. So, ngayon, nandito yung C. Bali, dyan tayo magsisimula na magbilang or bubuuhin natin dyan, sa simula na yan, yung major scale na notes. Then, ito ang tandaan nyo na step. Whole, whole, half, whole, 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 half. Yan yung pattern natin. So ngayon, dahil nandito tayo sa C na note, yan, sa 5th fret, dyan tayo magsisimula. Then, pag sinabing whole step, hindi siya kadikit ng ating daliri. Bali, nandito siya sa may isang laktaw. Kasi nga, whole step. Kapag half step naman, kadikit lang niya. Sa una, whole step. Ito, D. Dahil C, ito ay C. C sharp, D. D ang ating kasunod na note. Then, whole step again. E. Kasunod ng D, D sharp, E. Dahil whole step, E. Yan, okay. Then, half step. Sabihin, kadikit lang niya. Okay. Half step. F, yan, F na note. Then, another whole step. G. Then, another whole step, A. Dito siya. Then, another whole step, so B. And, half step. Kadikit lang niya, C. So, baka nagtataka kayo kung paano ko nalaman na ito ay A. Tatandaan nyo pa rin yung sinabi ko kanina sa una, yung strings, yung open strings. So, dahil ito ay, paano nakuha ko itong A dito? Dahil ito ay G string. Kapag kapag pinindot natin sa 1st fret, ito ay G sharp. Then, kapag nag-proceed tayo sa next na fret,
A. So, nasa A tayo. Okay. So, gamitin nyo lang yung pinakamalapit na string. Pwedeng dito na kayo. Or, kapag gusto nyo naman, pahirapan yung sarili nyo, pwede pababa. Pero, mas applicable na dito. Kumbaga, dito lang siya maglalaro sa 4 na fret na yan. 1, 2, 3, 4. Yan. Diyan siya maglalaro yung ating notes. So, kung mapapansin nyo, kapag ipi-play natin to ng dire-diretso, ang tunog niya ay Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. So, dyan sa 8 nota na yan, makabubuo ka na ng fingerstyle. So, napakadali lang. Ang kailangan mo lang gawin ngayon, i-explore mo yung iba pang notes na pasok doon sa notes na yon. Ibig sabihin, nasa ibang fret siya, pero the same ng name ng note. Ito ang ibig kong sabihin. Halimbawa, ito is kaninang ginawa natin. C, D, E, F, G, A. Then A siya. Ito ay pwedeng maging B kasi open string, B. Then ito din yung C. May first fret. Nasa first fret siya. C, note. Okay? Brown out. So, biglang nag-brown out dito. Kaya nawalan yung backlight natin at saka electric fan. Then, proceed. Pwede na tayo ulit magsimula dyan dahil C na siya. Pwede natin siya i-continue. So, paano? Dahil ito ay C. D. Whole step yan. E. Open string. Yan. E. Then, F. Then, G. Then, A. B. C. Then, pwede pa siya i-continue hanggang dito. Hanggang sa maabot mo yung pinaka-octave, then, continue. Then, mayroon pa yan dyan sa mga iba't ibang frets. Makukuha natin dyan kapag nanood mo yung video ko dyan na about sa notes, maunawaan mo itong mga pinagsasabi ko. At ngayon, gagawa tayo ng sample. Papakikita ko sa inyo na dyan sa notes na yan, nating pinindot, makabubuo tayo ng melody or natawag natin na fingerstyle. Ito yung kumakanta sa gitara. Ang song natin ay kagaya na napanood nyo sa unahan ng video na to, which is the Our God by Chris Tomlin. So ngayon, kukunin muna natin yung melody ng Our God. Nandyan pa rin sa tinapakan natin or pinindot na strings. So ito lang yung tip ko sa inyo mga katupa kapag bubuo kayo ng fingerstyle or melody. Kailangan sensitive yung inyong pandinig. So ito dyan ang pinakaunang key para makuha nyo or mahanap yung melody or yung notes ng melody. Nandito yung chorus ng Our God. Yan. Nandito din sa yung next na note. Kasi kapag narinig mo na hindi siya akma dun sa tono, that means na hindi siya kasali. Ibig sabihin, hindi siya kasama dun sa major scale na binuo natin. Halimbawa, ganito. Oh, sabit. Kumbaga, sintonado. Kaya, hanap ulit ng iba. Mag-whole step ka. Dahil hindi naman natin ito tinamaan kanina, hindi natin siya sasama. Proceed tayo. Yan, open string. Yan. Then, ulit lang. Nandito siya sa may G string. Yun. Nakuha ko na yung first part ng chorus. Another tip or key, kailangan familiar ka na sa melody ng kanta. Kumbaga, alam mo na yung awat note ng kanta. Kumbaga, kabisado mo na yung kanta. So, kung hindi mo pa kabisado, kailangan mo siyang pakinggan ng paulit-ulit para magano sa mind mo. Mas wala sa puso, okay? Napakalaga nun. Kasi yung pagigitara, mga katupa, pagbuo natin ng melody, connected yan sa puso natin. Hindi lang ito basta-basta na play ka lang. Kailangan magkaintindihan yung puso natin or kasama na yung isip tsaka yung gitara natin. So halimbawa, dyan na tayo nakapaggawa ng melody. Ngayon, ang paano nga ba siya bubuuhin na? Kaya Ricky, paano na siya bubuuhin? Ngayon, lalagyan natin siya ng
bass note. Ito yung pinaka-root note ng isang chord. Dahil yung chords nito, keyabs ito yung ating ginagamit dito. Dahil yung chords niya, sa chorus ng part na to, A minor, F major, C, then G. Ngayon, yung binuo natin kanina, lalagyan natin ng bass note. Then, determine lang natin kung ano yung bass note ng A minor. A, string. Yan. Yan yung bass note niya. Kumbaga, yan yung tatamaan natin kapag nag-melody na tayo. Then, another bass note ng F. Nandito yung F. Yan. Pwede natin gamitin yung ito. F din yan. Okay. Then, bass note ng C. Yan. Kanina, pinindot natin sa unahan. Yung bass note niya. Bass note ng G. Yan. Ngayon, pagsasabayin natin yung melody tsaka bass note. Ang position ng finger, dito ang pagbuo ng shape, ay depende na sa inyo yan. Kung anong gusto nyo na style. Kanya-kanyang style naman yan yung paggagawa ng shape. Halimbawa, E minor, pwede naman ganyan lang, isa lang. Basta ako minsan nasanay ako ng ganito. Depende yan sa inyo. So, pwede natin sa pagsabayin. Pwede rin. Yan. Depende sa inyo. So, ganito. Tapos, punta ng F. Then, C. Ang mapansin nyo dyan, alam ko sa mga beginner dyan, mahirap pa yung ganitong pagpe-play. Ang ano ko lang, exercise nyo lang finger nyo para masanay kayo. Then, another tip, dito sa pagsasabay natin ng, paglalagay natin ng bass note, huwag nyong tatanggalin agad yung tinamaan ng bass note natin, yung daliri. Halimbawa ito, yung F. Huwag mong tatanggalin agad na ganito. Parang nawawala agad yung sound. Yan. Ngayon, kapag nagawa mo nyo na yan, mga katupa, kayo na ang bahalang mag-invento. Ang tinuturo ko lang sa inyo ay idea, basic idea, tsaka ito yung foundation, isa sa foundation para makabuo ka ng sariling fingerstyle. Hindi mo na kailangan magbasa ng tabs. Kapag marunong ka na dito sa major scale, kapag kabisado mo lang yung notes niya, hindi mo na kailangan actually magbasa ng tabs. Ako hindi ako nagbabasa ng tabs. Binabase ko lang doon sa aking natutunan, tsaka sa ear. Depende sa pandinig mo, kailangan mo lang maging sensitive talaga pagdating sa pakikinig. So, siguro mga katupa, hanggang dito na lang yung video na to. At nagbigay lang ako sa inyo ng idea. Explore nyo na lang yung mga tinuro ko sa inyo. Makabalang araw ay mas magaling pa kayo sa akin. Okay? So, note, hindi tayo nagpapagalingan dito pagdating sa gitara. Ang malaga dito, ginagawa natin to para sa glory ng Panginoon. Gamitin natin yung talent na ibinigay sa atin ni Lord, hindi para magpasikat, but to glorify our God. So yun mga katupa, maraming salamat sa inyong panonood. Jesus loves you. All the glory belongs to God.